Dahil na ipagdagos, hindi na ituloy yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. Sabi ko nga mga kababayan, pag ganyan man lang, sinalaula na nila yung ating konstitusyon, hindi malayo na matulad ito sa nangyari noong on February 5, 2025, 215 members of the House of Representatives signed an impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte, which constituted the articles of impeachment against her. Whereas, on the same day, if I may, salamat Abi, Mr. President. Mr. President. Napakabastos. Salamat Abi, Mr. President. Mr. President, the 1987 Constitution demands that the Senate continue with the impeachment proceedings. Ipapapatay niya si Lisa Marcos pati si Martin Romualdez kung itong napakabigat na pagkakasala ng isang nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Mga manoy, mga manay, maray na aga. Ako po si Dante Maravillas, Bicolano, vlogger, broadcaster from Albay. Medyo masama yung gising natin. Maraot so pagka matatangon yan, mga kababayan. Kasi so sa kuyang kababayan, Bicolano, si Benji Contreras, may pinost. Kapag ko, vlogger, Marcos loyalist siya mga kababayan. And I think this is alarming. Kung totoo po ito na nag-leak na document na lumalabas mga kababayan, talagang plano nila mga kababayan na i-dismiss yung impeachment trial dahil na ipagdagos, hindi na ituloy yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. Sabi ko nga mga kababayan, pag ganyan man lang, sinalaula na nila yung ating konstitusyon, hindi malayo na matulad ito sa nangyari noong 2000 yata yun, yung EDSA People Power 2, para tanggalin si Erap Estrada. And this time, baka mag-people power. Ilagay uli sa kamay ng ating mga mamamayang Filipino ang batas, kasi yung saligang batas sinalaula na po ng Senado. Ayaw nilang sumunod. Sabi ko nga, kung yan ang gusto nila, di isulong natin yung people power. Sugurin natin yung Senado. I-expel natin si Chis Escudero. Ipalit natin si Risa Ontiveros. Kasi si Risa Ontiveros na lang yata yung nakikita natin na nakikipaglaban para sa tama. Ako po, sa totoo lang, ayaw ko man po sa maraming ipinaglalaban sa mga advocacy ni Risa Ontiveros. Kasi liberal siya, akbayan liberal, liberal-minded. Yung mga sinusulong niya sa Senado, yung gender equality, hindi ko gusto yon mga kababayan, kasi agenda yon ng New World Order. Yung mga sinusulong po ni yung sa LGBTQ, yung babae, lalaki na, yung lalaki, babae na. Di ba? Wala nang distinction. Yung mga advocacy ni Risa Ontiveros, ayaw ko man, mga kababayan, pero dito sa issue ng impeachment, tama po yung posisyon ni Risa Ontiveros. O ngayon, pag pinilit nila yung kamay ng ating mga mamamayang Filipino, I think it's high time na tayo po ay gumalaw. Sugurin natin yung Senado, ipadlak natin. Tingnan natin kung ano pa yung kanilang magawa. May magagawa pa sila. Anyway, ayaw man nilang gumalaw. And we appeal to General Torre, do not intervene. Hayaan natin yung ating mga mamamayang Filipino yung gumalaw. Anyway, karamihan dyan sa mga senador, ayaw man sa iyo, ayaw man po sa inyo kasi mga Duterte senators, si Jingo Estrada, sinabihang kang arugante, di ba? So, hayaan mo na lang yung mga mamamayan. Ipadlak yung Senado, alad ka rin si Chis Escudero, tapos ipalit si Risa Ontiveros. Ito hindi sana dapat. Pero ginagalit nila yung ating mga mamamayang Filipino, mga kababayan. Kung sila mismo ayaw nang sumunod sa batas, sa saligang batas mismo natin. Ano ang rason na sila manatili mga kababayan diyan sa Senado? Ang Senado pa naman, ang tawag sa Senado, the last bastion of democracy. You see? O ngayon, basahin ko itong kumakalat mga kababayan na document. Hindi ko sinasabi na ito na talaga yung plano nila. Pero malamang, the fact na may draft document, malamang ito yung direksyon nila. Somebody nag-leak ng document sa social media. Siguro, para malaman ng ating mga mamamayang Filipino, wala pa man itong pirma po. Draft nga po, draft document. Baka yung intensyon na nagpakalat nito sa social media para malaman ng ating mga mamamayang Filipino ang maitim na plano ng mga senador. Mga senador ni Sara Duterte, hindi senador ng ating mga mamamayang Filipino. Yan draft.
Wala pa man pong mga pangalan kung sino nag-introduce. Introduced by senators lang. 19th Congress of the Republic of the Philippines, 3rd regular session. Yan PS Resolution Number or Philippine Senate, introduced by Senator Blanco. Ano ang sabi dyan mga kababayan sa resolution? Resolution declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Simirman Duterte by operation of the 1987 Constitution. Whereas, on February 5, 2025, 215 members of the House of Representatives signed an impeachment complaint against Vice President Sara Simirman Duterte, which constituted the articles of impeachment against her. Whereas, on the same day, whereas the House Secretary General officially transmitted and endorsed the articles of impeachment to the Senate Secretary in the afternoon of February 5, 2025. However, the articles of impeachment were not presented in the Senate plenary on that day because the same had to undergo the necessary staff work prior to its inclusion on the plenary's agenda. Whereas, on the same day, the Senate adjourned its session in accordance with the legislative calendar embodied in the Senate Concurrent Resolution Number 20. Whereas, because of the timing of the transmittal of the articles of impeachment, the Senate was unable to constitute itself as an impeachment court despite the lapse of more than 100 days since the transmittal of such articles. Whereas Article 11, Section 3, 6 of the Constitution clearly provides that the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. A decision of conviction requires the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. The trial shall forthwith proceed after the articles of impeachment have been transmitted to the Senate. Whereas the word forthwith is not a suggestion, but a constitutional command which connotes immediately. A delay in the fulfillment of such command clearly departs from this requirement and places in jeopardy the rights of the respondent, particularly the constitutional right to the speedy disposition of cases. Whereas Article 3, Section 16 of the Constitution further guarantees all persons to have the right to speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, and administrative bodies. Whereas discussing the constitutional right to the speedy disposition of cases, the Supreme Court, in this case of Chincowi versus Andutan said, kinot niya mga kababayan, hindi na natin basahin ito. Ito na lang, yung mga importante na lang kasi mahaba. Whereas, the lapse of more than 100 days since the transmittal of the articles of impeachment without any corresponding action on the part of the Senate as the impeachment court is further aggravated by the fact that the 19th Congress is already in the 3rd regular session, which is set to adjourn sine die on June 13, 2025, a few days from now, June 2, 2025. Ito na yung importante mga kababayan. Whereas the own rules of the Senate also prohibit the crossover of the impeachment proceedings to the next Congress. Rule 44, Section 123 of the Senate rules unequivocally provides that all pending matter and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress, but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. Dito tayo sa another whereas mga kababayan. Whereas the presentation of the articles of impeachment to the Senate plenary is scheduled on June 11, 2025, a mere 2 days before the sine die adjournment of the 19th Congress on June 13, 2025. Whereas this leaves the current Congress with no sufficient time to fully deliberate and resolve the articles of impeachment, as the matter cannot cross over to the incoming 20th Congress, which will convene on the 4th Monday of July 2025. O ito na mga kababayan ang pinaka-importanteng whereas. Whereas, consistent with the foregoing,
the articles of impeachment against Vice President Duterte must necessarily be deemed de facto dismissed by virtue of the inability of the Senate to properly consider the same because of the timing of the transmittal thereof by the House of Representatives. Now, therefore, be it resolved as it is hereby resolved for the Senate to declare a de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte by operation of the 1987 Constitution adopted. So draft resolution ito mga kababayan, hindi natin masiguro yung authenticity nito kasi draft nga po. Pero I think, reading from the text, ito mismo ang sinusulong ng mga Duterte Senators. Ito mismo yung posisyon ng mga Duterte Senators. At malamang sa malamang, ito ang mangyari po. Kaya nga po lumabas yung mga balita na purposely dinidribble ni Chis Escudero ang impeachment case laban kay Sara Duterte para hindi na po matuloy ang impeachment trial. Ito ngayon ang mainit na pinag-uusapan, mga kababayan. Ayan mga kababayan, the impeachment niya, dead on arrival. May post si Tito Sen. Ito po. Sabi sa post ni Tito Sen, mga kababayan, June 3, 2025, ano ngayon, June 4 o kahapon lang to, I just learned that the impeachment transmitted by the House of Representatives last February has never been referred to the Senate Rules Committee. Ay grabe. Paganyan mga kababayan, grabe ang kasalanan ni Chis Escudero. Hindi tayo nagtataka kung bakit ngayon pinagbubuntunan mga kababayan ng galit ng ating mga mamamayang Filipino itong si Chis Escudero. At hindi tayo nagtataka kung bakit si Chis Escudero nag-walk out nang mag-manifest si Risa Hontiveros sa sesyon ng Senado. Ito mga kababayan, tingnan ninyo. Nang mag-manifest si Risa Hontiveros, biglang umalis si Chis Escudero. If I may. Salamat, Mr. President. Mr. President. Napakabastos. Salamat, Mr. President. Mr. President, the 1987 Constitution demands that the Senate continue with the impeachment proceedings already initiated without further delay. The rulings of the Supreme Court make it clear that first, impeachment is a non-legislative function of the Senate. This is Chavez versus Judicial and Bar Council, GR number 202242, 16th April 2013. And second, that non-legislative functions of the Senate are not affected by the shift from 19th to 20th Congress. This is the case of Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress, GR number 163783, 22 June 2004. It is true that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress and all unfinished business will be terminated. But this is only true for any work done by us in the exercise of our legislative functions. Napakahalagang mandato po ng saligang batas ito, klaro at walang kalabuan. Once we receive the articles of impeachment, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hahatulan tayo ng sambayanan kung hindi natin ginampanan ang tungkulin na ito sa sambayanan. Salamat, Mr. President. Noted. Majority Floor Leader. Pag hindi nila ginampanan, mga kababayan, hindi ginampanan ng Senado yung kanilang trabaho. Ano pang rason na mag-function yung Senado? Isara na natin po. People power. Alad ka rin natin si Kabayang Chis Escudero. Tinalaula na ninyo yung saligang batas mismo. Hindi na ninyo sinunod. So, ano pang rason na kaming mga mamamayang Filipino susunod din sa batas? So, we appeal to pag nag-people power, we appeal to PNP Director General Nicolas Torre, do not intervene. Hayaan ninyo yung mga tao mag-express ng kanilang indignation. Kung kalad ka rin si Chis Escudero, huwag kayong mangingialam, General Torre. Anyway, majority sa mga senador ayaw man sa'yo. Tingin sa'yo po arugante ka eh. Sabi ni Jingo Estrada, kung ayaw nilang irespeto yung batas, yung saligang batas mismo, walang rason ng ating mga mamamayang Filipino hindi gumalaw. Puwersahin natin si Chis Escudero, alad ka rin natin, tanggalin natin, tayo mismo ang tatanggal sa kanya bilang Senate President, iluklok natin si Risa Hontiveros. Kung hindi pumayag yung iba pang mga senador na kaalyado nila, isara natin yung Senado, ipadlak natin, alad ka rin natin lahat ng mga senador na kukontra, itulak natin sa Ilog Pasig.
That is an intra-constitutional means. Mga kababayan, sabi ni constitutionalist Attorney Rene Sarmiento, gusto ninyong marinig? Yun ang kinatatakutan po. That is the apprehension. There will be upheaval niya, sabi niya sa interview. Kagabi lang ni Christian Isguera. Iparinig ko po sa inyo. Yan Facts first. Mas marunong pa ba si Chis Escudero sa 1987 Constitution? Ang guest ni Christian Isguera, si Attorney Rene Sarmiento, member 1986 Constitutional Commission. Pakinggan natin, mga kababayan, yung sinabi po niya sa interview kagabi. Paano naman po kunwari? Kasi hindi natin matawaran yung posibleng creativity ng ilang mga nakaupo dyan sa Senado. No? Paano naman kunwari dun po sa darating Congress magkaroon ng initiation na sabihin itong impeachment trial na ito, kung sakali man nasimulan nito ng previous Congress, dahil hindi kami naniniwala dun sa continuity principle. Paano? Nababahala po ako, Christian, if that happens. If you recall, dun sa impeachment ng ating dating Pangulo, Joseph Estrada, yung second envelope ayaw buksan. Apo. So what happened? Another EDSA took place. Another EDSA. Kasi issue ito ay binabantayan ng taong bayan. May stake po sila Kasi dapat magmasid, magbantay, manood ang ating mga kababayan sa issue ito. If that happened, nagbago po ang ating kagalang-galang na Senado sa kanilang posisyon ng impeachment. Nakakabahala po ang impact po sa ating lipunan. You see? Pero legally, ano po ba yung recourse ng mga tao? Ng mga partido, for instance? Partido sa mga nanood, I'm not referring to political parties. Kunwari, itong Senado, hino-hostage yung impeachment trial. Ayaw nilang gawin o dine-delay talaga. What are the possible legal recourse? Well, we have, Christian, the legal recourse and the extra-legal recourse. But I'm for the legal recourse. What is the legal recourse? Go to the Supreme Court. Anong sabi ng Supreme Court? If there is great abuse of discretion on the part of a body, all right, team, we're transitioning. Senate, you raise that to the Supreme Court via petition for certiorari. What is grave abuse of discretion, Christian? Whimsical, capricious, despotic, or arbitrary decision of a certain body. If we can prove whimsical, capricious, despotic, arrogant display of power, then we can file a petition with the Supreme Court. Now, extra-legal, wala pa ako dyan. Ito dyan, extra-legal, sabi niya dun sa Estrada versus impeachment of Joseph Estrada. Although ang sabi ng Korte Suprema, sa kaso niya, sabi ni Chief Justice Puno, it was intra-constitutional. Intra-constitutional. Sa EDSA noon, it was not extra-constitutional but intra-constitutional because it was an exercise of their freedom of assembly, freedom people power, petition the government for redress of grievances. Okay. Pero kung sakali nga po na... madaling sabi, nire-recognize ng Supreme Court yung intra-constitutional means. Tao na mismo yung gagalaw. So okay sa atin, sulsulan natin yung ating mga kababayan na mag-people power tayo. Lusubin natin yung Senado, tanggalin natin si Chis Escudero. Isama na natin si Sara Duterte. Palitan si Chis Escudero ni Risa Ontiveros. Para matuloy, mga kababayan, ang impeachment trial. Ayaw ninyo sa santong dasalan, sa santong paspasan, gagawin yan ng ating mga mamamayang Filipino. Pag sinagad ninyo, mga senador, ang pasensya ng ating mga kababayan. All powers, alam ninyo po ito, all powers emanates from the people. So gusto ninyo na mag-people power ulit tayo? O di sige, gawin natin. Gusto sana natin, tahimik lang, yung constitutional process. Pero ayaw ninyong gampanan. Ganon din mga kababayan yung posisyon ni Attorney De Leon. Tagahanga dati. Party siya ng Duterte. Party siya ng Chis Escudero Youth Movement noong 2010. Galit na ngayon mga kababayan. Na-interview niya Christian Isguera. Yan sabi dito sa report ng abogadonews.com, tama na palusot. Senate must be condemned for delaying BP Duterte impeachment trial. Sabi po ni Attorney Dino De Leon. Yan yung post niya. The Senate cannot just delay its duty to convene the impeachment court forthwith. Ang palusot dati was the Senate was not in session. Ngayong may session, bakit hindi pa rin ginagawa
the Senate is culpably violating the Constitution by not convening the impeachment court, sabi po ni Attorney, abogado siya po, Dino Singson de Leon. Ito, pakinggan natin po yung interview ni Christian Esguerra sa kanyang Facts First kagabi. Konstitusyon, ang ating mga institusyon, paulit-ulit nila itong bababuyin. So para sa akin, pambababoy ng saligang batas. Binababoy yung mismong konstitusyon natin. Ang ginagawa ng Senado ngayon. Okay, kung clearly kinakalat ka ng mga senador yung kanilang mga paa dito sa impeachment trial, is there any way to compel them to do their duty, to perform their mandate? Well, merong posibleng legal remedy supposedly, which is yung petition for mandamus sa Supreme Court. Alam ko, naka-file na yan, no? Pero sa atin, di ba, sinasabi nga natin, tatlo yan, di ba? Kung tatlong K, lagi ang sinasabi para sa totoong pagbabago at para sa totoong change, totoong mag-guard natin ang ating democracy. Law is limited, no? So, korte, meron na yan. Ongoing yan. I think, if my memory serves me right, ongoing yan sa Supreme Court. Wala pang galaw ang Supreme Court. Pangalawa ay yung Kongreso. No? So, ibig sabihin, kailangan magpunta tayo sa Kongreso. Sulatan natin yung mga congressmen, yung mga senador natin na dapat gawin nila yung trabaho nila. And pangatlo sa akin, kalsada. Kalsada. I think we have to go to the... People power po. Kalad ka rin natin si Chis Escudero. Pusasa natin. Anyway, gusto niyang palampasin ang napakaseryoso mga kababayan na pagkakasala ni Sara Duterte, yung inciting to sedition, yung pagbabanta sa ating Pangulo, ipapapatay niya, si Lisa Marcos, pati si Martin Romualdez. Kung itong napakabigat na pagkakasala ng isang vice-presidente kaya nilang palampasin, anong rason hindi natin kaladkarin si Chis Escudero? Itulak natin po sa itulak natin dyan sa Ilog Pasig, ipalit natin si Risa Ontiveros para at least may matino tayong Senado. Kung mag-oppose yung mga Duterte senators, lahat sila kaladkarin na rin natin, ikandado na yan na Senado. Then isulong natin yung unicameral system. Tanggal na yung Senado. Yung House of Representatives na lang pamunuan yung unicameral system ni Martin Romualdez. O di tapos, tayo na yung gagalaw, mga kababayan. Huwag na tayong pipili ng mga senador, ng mga inutil, mga kababayan. Ama po, ito yung mismong sinasabi na mga abogado ito. Yung isa, constitutionalist, nag-warning na po si Atty. Rene Sarmiento of possible upheaval, possible EDSA people power uli. Then another, ito pong si Atty. De Leon. Streets and exercise our constitutionally protected right to free speech to protest against the senators who are not doing their mandate properly. No? Sa akin nga, pasensya na, but si President Chis Escudero, dati po akong Youth for Cheese. No? Youth for Cheese yan? Tagahanga? Inspirasyon noong 2010. Nawala yung tagahanga. Pero kung nag-a-aspire pa siya, at tingin niya nag-a-aspire pa siya sa higher office, at kaya niya ito dinidribble, o gusto niya na manatili sa poder bilang Senate President, bakit pa meron bang nakatutok sa kanya na pag-withdraw ng support ng mga Davao Black? Ginagawa niya ba itong ano ba tawag dyan? Incentive, di ba? Ginagawa niya ba itong bargaining chip? Hindi natin alam kung anong motivation niya. Pero sa akin, bago pa yung political motivation mo to maintain your office, bago pa yung political motivation mo for higher office in the future, isipin mo muna yung trabaho mo. Correct. Under the Constitution. Yung sinumpaan mo. Binabo yung Constitution natin. Itong mga senador. That is part of your sworn oath as a Senate President. No? At kung may aspirasyon pa siya for higher office in the future, i-abolish natin yung Senado. Ikandado natin. Lusobin natin yung Senado. Pag ganyan ang ginagawa nila. Lalo na yung mga bagong block ng voters, yung Gen Z, alokong to. Millennials. Inuubos nila yung pasensya ng ating mga mamamayan. Ayaw natin ng gulo. Pero sa ginagawa nila, mga kababayan, hindi natin ito pwedeng palampasin. Ngayon pa lang, nananawagan na ako na hindi na dapat yan ma-elect sa public office. Correct. And I'm calling on my generation mates, millennials, at ang aking mga, hindi naman tayo magkakalayo ng edad, yung Gen Z, lahat ng block na yan. Kailangan, di ba? Tuldukan natin ang politika ni kabayang Chis Escudero. Huwag na nating iboto. Personality-based ang hustisya, personality-based ang pananagutan, personality-based ang accountability. We have to make sure that our institutions napakasama ng plano nila. Are strong enough
no? At dapat paggalawin natin sila. So dapat hindi gusto naman nilang i-dismiss. Pero kung hindi niya without trial, hindi niya gagalangin ang impeachment proceedings, they should never win again. And we correct. will promise, I will campaign heavily against these people. Sasama ako sa kampanya against Chis Escudero. Over and above their sworn mandate under the Constitution. Meron silang wala akong pake kung Bicolano siya. And we will campaign heavily against you. Consider this as a clear threat from an active citizen who will correct. We will do whatever it takes to salvage this country, and we will start at the soonest possible time. But let this be a fair warning, di ba, to the senators. We will not hesitate to go to the streets and exercise our constitutionally guaranteed freedom of speech to compel you to do your job. Correct. Ninyo, ha? Meron na noon santong paspasan tayo. Ayaw ninyo ng mabuting usapan. Ng Senado, ayaw ninyo ng constitutional process. Binibigilan ang katotohanan. Intra-constitutional ang gagamitin natin. Second envelope, if you would remember. Head sa people power. Grade 7 ako nung nangyari. Isara yung Senado, i-abolish. Impeachment proceedings. Dinubunting pa namin yan sa hard copy paper. Mga inutil kayong mga senador. Kasi isasabit namin yan sa aming kasi. No? Kaya ako, yan yung isa sa pinaka-initial political awakening ko nung pinanood impeachment trial. Ano nangyari? Kinalit ninyo ang lipunan. Ayaw correct. nyo respetuhin. Ginagalit ninyo ang commitment natin para sa katotohanan. Ayaw nyo respetuhin ang institution ng impeachment. Correct. We went to the streets and we toppled a sitting president. What more? We topple. More, diba? And that was, by the way, according to the Supreme Court, diba, a sovereign right of the people. Sovereign right of the people. Ang people power. Erap Estrada, the no less than Supreme Court said, diba, that was a clear right of the people. At in fact, nag-abandon ng office, sabi nila, si Estrada after that. No? So wag na sana nilang galitin yung taong bayan. Galit na eh. 88% of the people said, sabi sa SWS survey, they want accountability. Sinabi rin yan sa WRC survey nung April, kung naniniwala pa kayo sa survey. Pero sa akin, despite the survey, kahit na unpopular yan, gawin mo yung trabaho. Correct. Pero naman tayo ng prinsipyo. Ayaw ninyong gawin yung trabaho. Hindi lang puro politika at popularidad. So yan, yun sa akin. We will go to the streets. We need to go to the streets. We need to compel our senators. And we will campaign heavily against you. Hindi namin kayo patatawarin. Correct. Mabago na kayo dahil may bago ng set ng voters. Tuldukan natin ang politika ni Chis Escudero. Na buwisit na yan, na Bicolano. Okay, so basically yung mga options na sa mga pasupog ka sa mga Bicolano. Masupog ka, kabayang Chis. Bininta mo na yung kaluluwa mo sa mga Duterte? Okay lang yung pagbantaan ni Sara Duterte yung ating Pangulong Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez. Okay lang yun sa inyo, palalampasin niyo yon. What if kami yung magbanta sa inyo? Kung anong ginawa ni Sara Duterte sa ating Pangulo, yun din ang gagawin namin sa inyong mga senador. What if? Hindi kayo magre-reklamo? What if kalad ka rin namin kayo through people power tulad ng ginawa namin kay Erap Estrada, ginawa ng mga mamamayang Filipino kay Erap Estrada? Di pala ako kasama doon. Yan ang tanong natin kay Chis Escudero. Pagkatapos ito, kumakalat na isang document nang sabi, now therefore be it resolved, as it is hereby resolved for the Senate to declare a de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Simirman Duterte by operation of the 1987 Constitution. So gusto ninyong i-dismiss yung kaso, impeachment case laban kay Sara without trial. Hindi na ninyo pagbibigyan yung mga House prosecutors na ipresenta yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Yung paggamit ng confidential funds na santambak yung mga resibo, ang pangalan mga chichirya. Ganon, palalampasin ninyo ang ganon. Pag ganyan ang inyong posisyon, isusulong natin ang people power para i-abolish ang Senado. Kandaduan ng Senado. Kasi yung Senado, inutil. The last bastion of democracy, inutil na. Maging si Father Ranilo, mga kababayan, isa ring batikang abogado, Dean Ranilo Aquino. Pakinggan natin yung interview
ng DCMM. Escudero under fire for stalling BP Duterte impeachment trial. Si Alvin El Chico tapos si Doris Bigornia yung naka-interview. Mga kababayan, ngayon pa lang, kanina lang, June 4. Of Law ng San Beda University, Manila, na mismo sa SRO. Halos linggo-linggo dati na-interview natin si Father. Father, good morning po. Good morning, Father. Good morning, Alvin and Doris. It's always a joy listening to you. Na-miss niyo po ba kami, Father? Of course, very much, very much. Ay, nakalimutan ko pala dapat ang pagbati ko kay Father. Bless me, Father, for I have sinned. Naalala ko, yun lagi ko sinasabi sa kanya. Father, kailangan na naman ng expertise po ninyo, no po? Kasi nagugulumihanan na po yung publiko. Ano ba talaga? Matutuloy ba talaga yung impeachment na yan? O tama si Senator Toledo? Pagdating ng June 30, wala yan. Technically dismissed yan. Wala na pong hearing na magaganap. Anong take nyo dyan, Father? Well, I really don't know what's the problem, no? Kasi maliwanag naman ang saligang batas na the moment the articles of impeachment are filed by at least 1/3 of the lower house, pinagluloko tayo talaga. Forthwith. Itong mga senador. Sinasabi ko na noon pa at panahon na natin gumalaw, mga kababayan. Noon na naipasa na yung article. Pag hindi sila tumino, people power, ipadlock natin yung Senado. Palibutan natin, millions of us. Dapat kaagad natuloy yung trial sa Senado. There was no reason to postpone the trial. Hindi ko maintindihan kay Senator Chis Escudero kung bakit ayaw niyang ipatuloy yung trial by the Senate doon. Pero Father, hindi ho ba, pag nag-backtrack po tayo, nung articles of impeachment, pinasa ng Kamara, last day ng session, ibig sabihin afternoon, nag-break sila. What are you saying? Na kahit nag-break sila, dapat tinuloy nila? Dapat ganun ang ginawa? In hindsight, dahil tapos na po yun Hindi na natin maibabalik. Dapat nagtuloy-tuloy sila sa hearing kahit break nila? Yes, of course. After all, the break is only a break from their legislative functions. The trial of the Senate by the Senate is not a legislative function. And tama yung sinabi ni Justice Escuda, there is no need for a call for the Senate to try because the Constitution itself, the call, which nakarahat sa saligang batas na trial shall proceed forthwith. Kita ninyo? So kahit the break sila, trial could sinalaola ni Chis Escudero yung Senado. Yung ating konstitusyon. Naka-break nga po sila. At partner, ang nasayang sa atin, 2 buwan. Siguro, nakapagplano na rin yung mga senador na magbabakasyon ako sa ganito, may lakad ako ganito. Yung bakasyon. Kaya hindi na rin sila nag-convene. Ayun, nasayang pero natin si Amy yung 2 Marcos, buwan, Father. Nakapag-session pa para sa alleged kidnapping ni Digong. You know, we have maintained that position. Yun pwede sa kanila. Alam mo, kahit magplano ka ng bakasyon, kahit magplano ka ng anuman, kung grabe yung paggawa walang hiya nila ikaw sa ating ay konstitusyon. Bilang isang hukom sa impeachment trial, dapat tinuloy nila yung impeachment trial. So kung nangyari po yun, Father, wala na tayong usapin na ganito at umusad po yung impeachment. Exactly. That is exactly why napakadami ang humarap sa Korte Suprema, naghain ng kaso because of the express wording of the Constitution. The moment impeachment articles are filed by the lower house, trial proceeds forthwith. Hindi ko maintindihan hanggang ngayon kung bakit ito si Senator Escudero. Napakadaming nagsasabi. Tanggalin natin itong si Chis Escudero by force. People power. I don't know the reason. The break, as I said, is not an excuse. Binalagyan niya yung ating konstitusyon. Father, tapos na po yun, kasi nangyari na nga po yun. Ang dilema natin ngayon, tama ba ang interpretation ni Senate Majority Leader Tolentino na pagdating ng June at wala tayong hearing dyan, tapos na yan, practically tapos na. Mga constitutional experts ito po. Or do you agree sa ibang opinion na hindi pwedeng tumawid?
You know, I don't agree with the position na bakit matatapos at walang bisa na yung trial pagdating ng June 30? What's the reason? Kasi daw 19th Congress daw yun. Initiate ngayon, papasok na tayo sa 20th Congress. Correct. Any business ng 19th Congress will end on June 30. Mismo. Right. That is exactly what I was saying when I was urging the Senate to proceed with the trial because of the unfinished business rule. Under the rules, any business that was left pending by the previous Congress is deemed wiped out when the new Congress convenes. However, Alvin and Doris, there is another interpretation of the Constitution that says that Senate is a continuing body. Why continuing body? Kasi unlike the members of the lower house, hindi na matitino yung ating mga senador, kahit yung iba dyan, mga abogado. Binabaluktot nila yung ating saligang batas. Senate are elected on a staggered Itanggalin natin basis. sila. In other words, Pulsay natin, people power. 12 senators every election, so may natitirang 12. And that is what leads many constitutional law experts to say that Senate is a continuing body. And therefore, if it is a continuing body, that rule on unfinished business is not a rule that applies to all matters pending before the Senate. Ikalawa, let's not forget, the impeachment trial is not an act of legislation. In other words, pag umuupo ang Senado bilang hukuman for impeachment, it's not performing a legislative function. Correct. And so, this rule on the elimination of all unfinished business should not apply to impeachment trials. Okay. So, Father, sa sitwasyon ngayon, ano nakikita nyo? Matutuloy pa po ba o hindi na? Kasi ang dami po mga... Actually, yun ang ultimate question. Correct. Ano yung ang daming mga nagsasabi? Ito, opinion ko. Ito, sabi ng Saligang Batas. Ang question is, tuloy ba o hindi? Correct. Dapat matuloy. Pag hindi na tinuloy, tayo ang tutuloy sa Senado. Walang dahilan kung bakit hindi matuloy. Kalad ka rin si Cheese. Tanggalin natin. To proceed, then the matter can be brought to the Supreme Court for Sayang pasweldo sa kanya. Dapat matuloy. Kaya lang, kung dadalhin sa Supreme Court, maliwanag. Ahaba na naman din. Yes. Ahaba lalo pag dinala sa Supreme Court. Ay, oo. Ayan po, interview ni Doris Bigornia, tapos ni Alvin El Chico ng DZMM. So, importante siguro, pag talagang hindi sila gumalaw, magkaisa po tayo. Tama itong sinasabi ni Risa Ontiveros, pakinggan po natin. Dito tayo napapabilib ngayon. Hindi man ako dati bilib dito kay Risa, pero dito sa posisyon na to, sa isyong ito, bilib tayo. Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan. Kahit naman sa basketball, may shot clock. Convening as an impeachment court and commencing trial is expressly mandated by the Constitution. And yet this process has been delayed and dragged on for 4 long months. In those 4 months, I've been called eager, aggressive, impatient, atat. But the simple truth is this: we are not rushing. In fact, we have been waiting. The Filipino people are waiting, and we believe 4 months is more than enough. These delays are no longer procedural. They are obstructions, dressed up as protocol. The impeachment process is a crucial means of demanding accountability exclusively entrusted by the people to the Senate. Hindi ko yan balak talikuran. It's time to follow the rules and start the process forthwith. Enough games. Time to move. So, ang gawin natin po, Senator Risa, we will support you. Pag mag-people power po, we will support you. Ikaw siguro ang pwedeng install natin na Senate President. Isumaba nga sa mga rally, sugurin natin yung Senado. Pangunahan mo na yung mass movement. Sanay ka naman dyan sa mga rallies. Mobilize natin millions of people. Palibutan yung Senado. Palayasin natin yung mga Duterte senators. Dapat ang matira lang dyan, matitino.
Kung talagang wala ng pag-asa, diretso na nating isara. Padlock natin yung Senado kasi naging inutil na po. The last bastion of democracy, hindi na nag-function mga kababayan. Naging tuta na ng mga Duterte. Tinotolerate ang mga masasamang gawain, pagbabanta, pagsalaula sa pundo ng ating gobyerno. Ano pa ang rason? Bakit pa natin ipagpapatuloy ang operations ng Senado na hindi na nagsisilbi sa interes ng bayan tulad ng sinabi po ninyo, Senator Risa Ontiveros? Tama po mga kababayan, sabi mismo ni Atty. Rene Sarmiento, may intra-constitutional means, and that is the people power and recognized by the Supreme Court as an ultimate act para labanan natin ang mga pang-abuso sa gobyerno. In this case, yung Senado. You can just imagine yung mga senador natin. Wala pang trial, may desisyon na sila to acquit Sara Duterte. Wala pang presentation of evidence. And this time, may kumakalat na document, a resolution to dismiss. A resolution declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte by operation of the 1987 Constitution. Ginamit pa yung konstitusyon, pero baluktot yung paggamit nila ng saligang batas. Walang trial. Ang sabi sa batas, saligang batas, forthwith, the trial shall forthwith proceed. Walang trial. Wala silang gagawing trial. Doon sila sa technicality mga kababayan. Tapos sinisi pa yung Kongreso. Sabi ni Martin Romualdez, ang bola nasa kamay na ninyo. Firmax firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.